What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin tong latest balita mga kababayan. Matapos tong mga ginawang pagharap ni Tatay Digong sa harap ng Quadcom upang sagutin itong mga aligasyon patungkol sa war on drugs campaign nito, na ngayon ay nagsalita itong si Boying Remulla mga kababayan na iimbestigahan ng DOJ itong si Tatay Digong patungkol sa mga iniwang sentimiento niya sa harap ng Quadcom. Grabe talaga, hindi titigilan ang mama hanggat hindi mapakulong at mapabagsak itong si PRRD na hindi naman lingid sa ating kaalaman kung sino ang mga nasa likod ng pangiipit na ito, na walang iba kundi sina Liza Tambabongit na nangangarap na sakupin ang Malacanang sa mahabang panahon upang kamkamin di umano ang kaban ng bayan. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, nakikitang malaking tinik ngayon tong si PRRD at BP Sara kung hindi matutuloy itong impeachment ng Vice Presidente at ng pagpapakulong dito kay Tatay Digong. Na kinatatakutan nila ngayon mga kababayan na sa darating na midterm election baka manaig ang mga Duterte slate nang ikinababahala nila ngayon sa taong 2028 malaki ang tsansa na maupo ang mga Duterte. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Iniimbestigahan na ng Department of Justice si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng umano'y extrajudicial killings sa kanyang giyera kontra droga. Sabi ni Justice Secretary Boying Remulla, tinitingnan nila ang posibleng mga paglabag ni Duterte sa international humanitarian law. Ito rin daw ang pinag-aaralan ng International Criminal Court o ICC na isampa laban kay Duterte. Hindi naman kinumpirma ni Remulla kung kasama sa mga sisilipin ang umano'y Davao Death Squad ni Duterte noong siya'y alkalde pa ng Davao City. Matatanda ang sinabi ni Digong sa Senado na mayroon nga siyang death squad na binubuo raw ng mga gangster. Kumusta po yung tinayo niyo po nga task force on EJ? Okay naman, okay naman. Ano po sir yung progress natin? Very, very good progress. We just cannot give you a day-to-day, blow-by-blow account, but we are evaluating everything. Sir, medyo marami pong nasabi si dati Presidente sa nasa pagharap po sa Quadcom. Meron po ba tayong specific na titinan? Meron tayong parte ba yun ng investigation? IHL law, IHL, International Humanitarian Law, ang ating pinupuntirya ngayon, because it is the law that the ICC is studying, as well as the law that we have here. And it's the law of the ICC actually, it's not the using it. International Humanitarian Law. So, it's a Mabig Act 1950. So, that's what we're looking at right now. Sir, to confirm lang, tama lang po pagkakaintindi ko. Iniimbestigahan na po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yes. Our task force is doing that. Kausap ko lang kanina yung head of task force. So, yung President Duterte, gaano po kalawa? Ano yung sinasakot niyo? Lahat ng pwedeng sakupin. Siyempre, you're talking about several laws that come into play. And you have the revised penal code and other special laws. And you have the Republic Act 1982. Grabe mga kababayan, talagang full force sila na makasuhan itong si PRRD at hindi titigilan itong mama hanggat hindi nakukulong. Grabe talaga. Na kung kayong aking tatanungin mga kababayan, papayag ba kayo na ganun-ganun na lamang pagkatapos ng full effort ni PRRD na sagutin ang mga katanungan ng mga pulpul na Quadcom, kakasuhan lamang nitong si DOJ Boying? Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. So, medyo malama kasi yung dimension sa Quadcom. Galing po yung mayor pa siya, yung mga sinabi niya about... Well, mag-overlap yan. Then we have to choose our strategy later. Pag nag-overlap yan sa ICC, choose our strategy. Sir, paano ba yung mga sinabi niya sa Quadcom? Yun din yung gagamitin or may para separate? Well, we want the charges to be separate from each other. What we charge here and what the ICC charges have to be possible. Do not overlap. Sir, ano yung possible Kasi cases? Even if we're not members of the ICC, the spirit of complementarity still applies. Sir, ano po yung mga possible cases na pwedeng maiharap against the former president? Hindi, yun muna. Let's go to the Republic Act 1982. Under our, meron tayong commitment through the Interpol to cooperate. Baka akala kasi sinabi nila, na rin ng PNP, they will. Kaya lang, ang problema nga ngayon, ganyan, nag-umpisa na ang DOJ. Today sinabi nila they are investigating for crimes against humanity. Hindi natin ngayon alam kung ano impact niyan dun sa ICC. Yeah. Trying to get hold of the Dutertes. Yan ang hindi natin alam ngayon. Titingnan natin ngayon yan. What if this is Malacanang's way of saying na
tabi muna kayo dyan, we're taking control of this and we'll make this go forward first, itong 9851, RA 9851. It's a delicate, delikado yan, ha? Dahil kung halimbawa yung ICC, pwede nang kunin at papayagan ng gobyerno na kunin siya within the next few months before the elections, then lamang yung gobyerno. Kung magsasampa sila ng kaso, halimbawa in the next few months, alam natin gaano katagal yan. Ibig sabihin, magsusurvive yung mga Duterte beyond the midterm. Delikado ang gobyerno ron. Dahil magbabago ang political landscape kung mag-survive ang mga Duterte beyond the midterms, dahil baka magbalikan sa kanila yung mga umalis sa kanila. Yun yung political implications kung gagawin nila. Hindi lang legal, political. Dahil yun lang naman ang gusto ng mga Duterte, mag-survive sila beyond the midterm. Yun lang ang kanilang agenda. Tsaka so more difficult if, for example, nakupo si Duterte as mayor, after the midterms manalo siya, and dun pa lang siya huhulihin, for example, ng PNP as part of the ICC, Interpol, arrest warrant. Kaya yun Nababahala itong mga bayarang reporter, no? Natakot sila na mabalik ang mga Duterte. Dahil alam nila mismo na kapag naupo ang mga Duterte, hindi na sila makakatanggap ng sobre galing sa bangag na administrasyon. Mga engot talaga itong mga bayaran na media. ang dapat i-calculate ng Malacanang, whether this will help them politically or not. Tsaka may people power si Duterte sa Davao eh. No, parang kung kay Kibuloy, may ganun na. Mas matindi siguro. Hindi, sabi nga ni That's Digong. a family Kahit makuha niyan ng ICC si Duterte, meron pang ibang Duterte dyan May 2 pang anak na lalaki at saka isang babae. Yes. Na hindi pa natin alam kung ano mangyayari sa kanya. Kaya kahit ibigay nila yan, hindi natin alam kung ano magiging impact nun doon sa mga, pwede sila maging, alam mo na naman dito kapag underdog nag-iiba yung takbo ng sentimiento, especially in Davao. So, tinitingnan din natin kung bakit inumpisahan ngayon ng DOJ yung sa Crimes Against Humanity probe. Kasi pwede naman sabihin nila, isa-isahin na lang namin yung mga EJK. Bakit biglang naging Crimes Against Humanity ngayon? Dahil nababa natin din sila, Ami, ba't wala kayong ginagawa? Bakit ang dami-dami nang lumalabas sa mga hearings? Di naman nila kailangan pansinin yun. Tapos walang ginagawa yung DOJ. Parang ganun yung mga pressure din sa kanila. Kaya kahit pa paano, parang minimum compliance pa. Dahil wala naman silang ang sinabi lang naman nila pag-aaralan Wala pa naman silang isasampang kaso. Kaya unahan na yan Unahan na yan. No, they are investigating. Yes. Yan ang statement ngayon. Yes, sabi ko nga. They are investigating for crimes against humanity. Yes, pero until masampan nila, walang issue ng complementarity or even pag-invoke nun. Unless maisampan nila yung kaso. No? Parang ginagawa nila ngayon case build-up Matagal pa yan. Bok, let me read lang section 6 ng RA 9851 for crimes against humanity. Ito yung definition niya. For the purpose of this act, other crimes against humanity means any of the following acts committed as part of widespread or systematic attack directed against any civilian population with knowledge of the attack. Willful killing, extermination, enslavement, arbitrary deportation, forcible transfer of population, imprisonment, severe deprivation of physical liberty, torture, rape, sexual slavery, prostitution, persecution against any identifiable group, on political, racial, national, ethnic, cultural, etc., and forced involuntary disappearance of persons. Ganun. Penal provisions, reclusion temporal. Reclusion perpetua. Reclusion perpetual in its medium, temporal in its medium to maximum period. Sa bandang dulo, merong reclusion perpetua. And a fine, dulo. Ano yan, Bok? Baka that's Nipisyon Mayo. Sa dulo. Hanggang dulo. I-post mo na lang dito para makita ang mga nanonood. Medyo mahaba-haba yan. Yung inaano niya yung range ng penalties. Yan yung range ng penalties. Yung pinakamabigat, reclusion perpetua. Halimbawa, kung next week magsampa ng kaso yung DOJ, sasabihin ng mga abogado ni Digong, wala na yung ICC. Oo. Yung sinasabi ni Ami. Kasi meron ng local investigation. Although, yung ICC, walang pakialam dyan. May sarili silang mga rules
Kailangan nilang kuhanin yan. No? Hindi sila necessarily magkukan sa atin. Dahil ang tingin nila, yung ating korte hindi gumagana for several years na. Ato pala kami, Section 7. Yun nga yung argumento ng gobyerno natin na gumagana yung ating korte. Kaya hindi ko alam kaya medyo confusing yung move ngayon ng DOJ. No? Titignan natin kung ano yung, baka yung gobyerno mismo hindi pa rin sigurado how to deal with this issue After the admissions of Duterte, medyo maraming inconsistencies actually. Hyperbole daw Siguro iisip din nila kung ano gagawin Hyperbole Hindi pa rin daw. sila sigurado. Hyperbole daw, Ami. Yung kanyang admission, hyperbole. But yun din kasi okay. Pero yung full responsibility, paulit-ulit na yun Pwede na siguro yun na O sige, ikaw na yung But accountable. yun din kasi okay, if you're using one statement in that testimony against him, will that statement have equal weight compared to the other statements that may be in conflict to the first statement? I mean, for example, if he has three versions in one testimony of the death squad story, which one do you give weight to? Sa ICC, malinaw yon. Yung public statement mo admitting itong Tokhang at saka EJK ay self-incriminatory. No? So talagang iba yung rules natin. Kinakailangan patunayan mo kahit may ganung statement, kailangan may patunayan ka na merong smoking gun, may ebidensya, etc. etc. Sa ICC, it doesn't matter. Pag sinabi mo publicly, that is evidence. Pero nga, if in your public statements, you give 3 different and contradictory statements. Ipipili sila. It doesn't matter. Pipili sila nung magagamit nila. Kung papanoorin mo yung mga previous trials sa ICC, no? Sila na yung pipili, no? Na doon. Ang kaibahan lang sa atin, a public statement sa ICC is evidence. Sa atin, a public statement is not necessarily an evidence. Okay, it gets more interesting. Tsaka convoluted yung statement ni Duterte. Pabago-bago, di ba? Kaya nga, sabi ko, icing on the cake na lang yun Ang pinakamahalaga sa ICC was the testimony of Las Cañas, Matubato, at saka yung communication ng mga biktima at saka nila Trillanes. Yun ang mahalaga. Pero ano itong narinig namin paulit-ulit galing sa isang bubit na may mga investigator nga ng ICC currently in Manila. Well, last year nga lang. Every Monday, may column ka sa The Manila Times, itong counterpoint. And this is the second part. Doon sa, binigay mo na paliwanag patungkol doon sa, di ba? Humarap sa Quadcom Committee at maraming nag-arise na mga issues. Yung sabi mo, may ni-raise up ka na mga bago, yung iba ni-recycle na. Patungkol pa rin ito dun sa extrajudicial issue at sinasabi nga nila na ina-admit daw ni former President Rodrigo Duterte. The second part, Attorney Sal, sabi mo, fixated sila na para ma-incriminate ang former president. What's your take on this, Attorney Sal? Ang problema sa kanila, wala namang bago sa mga sinabi ni Presidente Duterte. Mulat sa pun naman, he has been saying that since he was a candidate for president, as a mayor, hanggang maging presidente, pareho lang naman sinasabi niya. Wala naman siyang itinago Ngayon, pinipilit nila na umamin siya. Umamin daw siya sa reward. Ang problema, hindi nila iniintindi yung paliwanag niya. Yung reward, wala. No such animal. Yun ang illegal kasi when you say reward, nagbibigay ka ng particular amount for a kill. Ibig sabihin, pag yung police may pinatay na suspected criminal sa drugs, bibigyan sila, halimbawa, ng 100,000. Yun ang illegal. Pero sinasabi ni Presidente, ang naibibigay sa kanila ay operational fund. Kung ang budget mo 100,000 at may natirang 10,000 pesos, hindi niya na tinatanggap yun na sinusoli sa kanya. Sinasabi niya, for the boys niya, sige, magberienda na lang kayo. Whatever you will want to do with the 10,000, kayo. Yung mga operatives na for a job well done, yun ang binibigay niya. Hindi reward yan in contemplation of an illegal act. Hindi yun. So, hindi totoo na may reward. Talagang gusto talaga nilang i-incriminate si former President Rodrigo Duterte, di ba? Parang, kumbaga, iniiba-iba lang nila yung angulo, pero doon din ang papunta yung kanilang pinopoint out ka, Attorney Sal. Pero samantala dyan, Attorney Sal, ano naman yung komento mo kay VP Sara Duterte sa kanyang
pahayag tungkol sa kanyang ama, no? Na matapos yung nangyari pagdinig sa Kamara patungkol sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Kamara, sinabi ni Vice Presidente na maganda ang naging performance ng dating Pangulo. Sabi nga niya, 12 out of 10 ang rating ibibigay niya sa kanyang ama. Pero kung si VP Sara ang tatanungin patungkol sa pagdinig sa Kamara, ito ang kanyang sagot. Panoorin natin to. Well, as a lawyer, hindi mo na talaga maintindihan kung ano ang rules na ginagamit sa mga hearings, no? And they use inquiry and investigation interchangeably. So hindi mo alam if it's an inquiry, you're a research person. If it's an investigation, you're a witness or an accused. So saksak sinagol na kung sa Bisaya pa ang nagapanghitabo. O diba, saksak sinagol, ibig sabihin naghalo-halo na yung ano ba talaga in aid of legislation? Is this an inquiry or investigation? Ano ba talaga, Attorney Sal? Ang gusto lang talaga nila, they were trying to exact an admission that will fall under extrajudicial confession. Sa kanila, nakakalimutan nila na number one, yung extrajudicial confession has certain legal requirements. Number one, it should be given outside of judicial proceeding. Number two, it should be reduced into writing. Kailangan nakasulat yun. And number three, with the assistance of counsel. And number four, pag yun ay, halimbawa, merong akusado na nag-ako o inadmit, nag-confess ng krimen niya, kailangan yung prosecutor, yung mga piskal, pagdating sa hukuman, they will have to introduce evidence outside of the confession. Meaning, hindi lang yung confession kailangan, mag-introduce ka ng evidence na totoong may krimen naganap, saan naganap, anong mga kalakatan ang pangyayari bago naganap ang krimen. Kaya with respect doon sa sinasabing inamin niya, yung pagpatay sa anim, di ba? May pinatay siya anim, natatanda mo yun? Kaya sabi ng mga, di extrajudicial confession yan. Unang-una, alam mo, sabi ko sa article ko, yung pag-amin na yan, you can look at it in two ways. Either it's a bluster, an exaggeration, para to strengthen, palakasin yung myth or legend niya na killer siya. Bakit? Kasi yun ang ginamit niya para takutin ng mga kriminal sa Davao. At yun ang ginamit niya bilang presidente. Kaya lalo niyang pinalalakas yun sa pamamagitan ng pagkikwento na mamamatay tao siya ng mga kriminal. O yan, pwedeng ganon. Or siniset niya lang yung trap sa kanila para magmukha silang tangier o dumb. And they will become dumber. Mas bobo ang labas nila kung mag-file sila ng kaso. Kasi yung admission na yun na sinasabi, it will not stand in court. It's a misnomer. They will never stand in court simply because hindi yun talaga extrajudicial confession or admission kasi may legal requirements nga. Ang problema, nakakalimutan ng mga yan. Hindi naman mga abogado. At yung isang abogado rin, nakakalimutan niya rin. At saka napaka-aingot na lang talaga nitong mga pulpul na kongreso, no? Na tinetake literal nila ang mga sinasabi ni PRRD. Na kahit grade 1 nakakaintindi sa salitang hyperbole exaggeration. Bakit hindi makuha-kuha ito ng mga pulpul na kongreso? Tapos ito pa mga kababayan, kung makapagbintang, akala mo may mga ebidensya. Puro hearsay lang naman, mga chismis ang mga inilalatag sa harap ng kamera. Oo, kasi Attorney Sal, yung mga law student nga, laging nanonood may mga maraming law student, Attorney Sal, na nanonood sa programa mo, and some of them were asking me kung sapat na ba ang isang pahayag when you've done it publicly, when you are televised, or katulad ng former President Rodrigo Duterte sa isang hearing sa camera, ay kailangan na, pwede nang gamitin as evidence against him. Pero ang titingnan pa rin ba ng Korte, Attorney Sal? Hindi yung mga sinabi niya, kundi kung ano yung magiging ebidensya para tumayo yung mga accusation laban sa kanya? Kung i-konkreto natin yung gaya na sinabi niya, I killed 6 criminals. Tinanong siya, ano mga pangalan nun? Ba't ko naman tatanungin pa mga pangalan nun? So, magpapile ka ngayon. Dahil inamin mo, pinatay mo pala anin. So, magpapile ka ngayon sa piskalya. Ang unang tanong ng piskalya sa'yo, ng piskal, pumatay si Duterte ng 6? Sino itong mga pinatay niya? Hindi ko sinabi, Sus Maria Josep. Hindi sabi ng piskal, sira pala ulo niyo paano ko naman ito uusigin? Wala naman palang pangalan Hindi ko alam kung sino ba itong mga tao ito. Kasi kailangan nga, maliban doon sa inako mo, kailangan ipakita mo ron, sino ba yung mga pinatay? Kailan ba pinatay yan? Saan ba nangyari yan? Baka wala pa akong jurisdiction niya kung totoo ba. Kailangan malaman natin ang mga kalakaran surrounding the murders. Otherwise, ano mangyari? Useless. Samantala, Attorney Sal, nanindigan si Vice President Sara Duterte na hindi pa rin siya dadalo sa anumang pagdinig na gagawin. Tama naman yung sinasabi niya. Tinatanong. Pangalawa, pwede naman siyang gumawa na lang ng sinumpang salaysay. Under oath din yun. Pagpaliwanag kung ba't hindi na siya pupunta. Pangatlo, yung kanyang sinumiti noon, nagkaroon siya ng presentation.
item for item kung anong gagawin niya doon sa budget. Naipaliwanag na yun eh. Pagdating naman doon sa mga kine-question nilang confidential funds, natalakay na rin yun. Kaya ayaw niya nang sagutin kasi tapos na yun. Nagdesisyon na nga sila na wala ng confidential funds. Pangapat, yung kine-question nila na COA, hindi pa naman pinalyo. Kaya hindi dapat pinag-uusapan. And Attorney Sala, no, medyo curious yung mga kababayan natin sakaling kung patuloy yung hindi pagdalo ni VP Sara, iniisip nila, posible bang i-contempt siya ng mga mababatas? Sabi naman nila, hindi naman daw nila i-contempt. I don't think. Tuloy po ba ang isasampa na libel ni PRRD kay Trillanes? I think so. I think so. Sana. Ganun kasi over na talaga to si Trillanes eh. Sobrang kadiri. Sobrang kadiri na rin talaga to si Trillanes eh. Ay, eto pala no. Eto pala yung isa sa mga topic natin today. Kasi di ba marami akong post about Trillanes. So ngayon, merong nag-message sa akin. Yung nag-message, parang chinatsaka-tsaka niya ako. Yung talagang pinagsasalitaan niya talaga ako ng kung ano-ano. Siya, bobo mo, parang hindi nakapag-aral, ganyan-ganyan. Pagkatapos, tinatakot niya ako na sabi niya, alam mo ba yan, sila Banat Bay, dinamanda yan ni Trillanes, ganyan-ganyan. Papakita ko, yung mga post mo, papakita ko kay Trillanes para i-demanda ka. Sabi niya gano'n. Sinisip ko, ano ba putang inang to? Bagay na natakot ng mga demanda. Ganun ano ba feeling ninyo? Kayo lang marunong magdemanda? Diba? Ano feeling nyo? Kayo lang ang marunong magdemanda? Diyos ko, anong libelous doon sa pinost ko kay Trillanes? Diba? Anyway, nananakot sila. Parang sa isip-isip ko, putang ina nyo, bala kayo. Di go! Ganyan. Ayun. Tapos, ito yung nakakabisi, isa pa sa nakakabisi kay Trillanes. Di ba meron rin mga dinemanda yan ng mga vloggers before? May mga dinemandang vloggers yan si Trillanes eh. Pagkatapos itong taong to, tumatakbo sa public office ha. Tumatakbo sa public office. I mean, ikaw Trillanes, makinig ka Trillanes. Ang dami-dami mong allegation sa mga Duterte. Mapanirang puri, tinawag mo mga criminal family. 'Di ba? Pagkatapos, kapag ang tao magre-react diyan sa mga accusations mo at magre-react doon sa mga circumstances na involved ka, including yung bank accounts na yan. Ang panakot mo, magdedemanda ka. Diyos me. Oo, si TP at SAS. O, di ba dinemanda ni Trillanes yan si TP before? Ganon. Baka walang kwentang tao talaga, Diyos me. Sobrang, sige nga, bago mo kay demanda mo muna si General Pokis. Di ba yung mga retired na PMA-er? Si Orlando De Leon, demanda mo nga, sige, tsaka ka rin nun eh. Kaya mo ba? Di ba? Sabi ni si Banat Bay, Attorney Roque, yung mga taga-ex na DDS at ibang taga-FB-DDS, yes, nag-file yan si Trililing, gano'n. Di mag-file ka, bakit ikaw lang ba marunong mag-file ng kaso? Diba? Totoo, yung mga ganyang yang arte, mga yan eh, yung nagpa-file ng kaso to harass. Malicious prosecution talaga. Ganon. Bakit? Kasi gusto mo hindi ka kinikriticize. Gusto mo ikaw, magkikriticize ka, gusto mo ikaw, mang-aakusa ka, pero pag yung mga tao ang magsispekulate sa whereabouts mo, hindi po pwede. Diba? Labo nun. Sobrang labo nun. Ayun. Mababang uri ng hayop yan si Trililing. Hindi natatakot ng mga Duterte supporters kasi matatalino. Pag sinampahan ba ni PRRD si Trillanes sa Davao, it means ba napupunta palagi si Trillanes sa Davao para sagutin niya ang demanda sa kanya ni PRRD? Sa ganon ang mangyari para maabala siya ng todo? I think so. Siyempre taga doon si PRRD sa Davao eh, baka doon siya mag-ano. Ayun, sabi ni Gallows God, spoiled brat na iyakin ng style ni Sunny Dog Thrill. Yung ebidensya, katarantaduhan, sarap sampalin. Correct. Sinusukan na nga siya ng PMA. Nakita niyo yung mga post ni si General Pocus, general yun, no? Retired general yun, no? Tama ba? Quacom. Talagang kaya po umattend dito si Tatay Digong, ang tansya niya, to expose, no, na maling-mali itong ginagawa ng Quacom. At ang dami pong nakarealize. Sa totoo lang, no, habang nanonood tayo ng Quacom, ang akala po natin, sa totoo lang po, ang akala natin, all powerful sila. Pag kumontra ka sa kanila, contempt eh. Ngayon po, in-expose po sa kanila ni Pangulong Duterte. Yung threaten lang po ni Pangulong Duterte, ano to? Ano ba to? Ikaw ba ay kay Brosas, di ba? Tatayo ako kay Brosas niya ba sinabi? Tatayo ako dito at uuwi na ako.
pwede palang gawin ng isang resource person yun. Tandaan po nyo, hindi po sila mga suspect. Sila po ay resource person. Makakatulong po sila yung mga iniimbitahan para sa ginagawang batas. Gumagawa po sila ng batas eh. No, yung Kongreso, ang dami po, 'di ba yung sinabi ni Pangulong Duterte kung paano niya barahin? Are you trying to investigate me? Sinabi niya rin doon kay Gutierrez, yung isa sa mga batang Quacom, mga young goods, no? Because we are in bakit mo ko tinatanong yan? Kahit kilala ko yan, napaalala lang natin kahit kilala ko yan kung sino yung mga 7 na kahit totoo yan, sabi ni Tatay Digong, kahit totoo yan, na may 7 kong DDS sa Davao, sino ka para magtanong sa akin? You are putting them and their family in danger. Sino ka para tanungin ako niyan? Sampal po sa kanilang lahat yan, lalo na po sa mga abogado. May maganda po rito. Ito pong attorney Neil Abayon, no? Napakinggan ko lang. Hindi ko po alam, malamang hindi to DDS kasi hindi ko pa siya nakikita no? Pero kahit hindi po siya DDS, dahil siya po ay attorney, naipagtanggol niya po yung mga ginawa ni Tatay Digong. No? Unang punto, yung sagutan nila. Mag-brief lang po tayo rito kasi gusto ko itong mga attorney. Halos lahat po ng attorney, no? Pabor po kay Tatay Digong. Ngayon, halos lahat hindi ko sinasabing lahat. Siguro majority ng attorney sinasabi tama yung mga ginawa ni Tatay Digong sa Quadcom. Okay, ang ganda na sinabi nila sa sagutan ni Brosas at ni Tatay Digong. Tama si Tatay Digong. Hindi mo pwedeng pasagutin ng yes or no yung resource person. Kaya nga resource person Ang dami po talaga nalantad dito, no? Ang galing mo, Tatay Digong, yung pag-attend mo. Marami kang nilantad dito na kahinaan nitong yung kahinaan po nitong, sabi po niya, di ba, yes or no, hindi po pwede yun. Kasi resource person. Si Neil Abayon po, attorney Neil Abayon, yon. Ikalawa, yung sinasabi, nagpipilitan nito ni anong pangalan nito? Ni Luistro, na pinaamin niya si Tatay Digong sa kasalanan yung conspiracy, di ba? Kasi gusto niya pampapirmahin si Tatay Digong Kahit daw pumirma pa si Tatay Digong na pananagutan niya, no? Hindi pa rin po 'yun uubra pagdating po sa korte. So lahat po, kahit aminin lahat 'yan ni Tatay Digong, mahigpit po lalo na po sa mga capital offense, murder, no? Hindi po pwede, kinakailangan niyo rin po hindi po Attorney Neil Abayon, hindi ko po kilala kung sino to Ngayon ko lang to nakita. Pero maganda yung mga paliwanag niya no. Mahigpit po yung korte pagdating po sa pagtanggap ng, kala nyo ba pag inamin okay na? Hindi po, kinakailangan pa rin po matibay na ebidensya na ihaharap kayo. Alam nga naman si Tatay Digong yung magharap ng ebidensya. Ni pangalan nga Walang binabanggit si Tatay Digong kahit ilan pa yung aminin niya. Pinatay ko yan lahat. Ni pangalan nga Wala pa rin pong binibigay na pinatay si Tatay Digong. Kaya yan po, no? Yan pong pangyayari na yan na etong Quadcom, na-expose lang po talaga sila. Na talagang mga walang alam sa batas tong mga taga-Quadcom. Pero attorney, eto lang po, no? Dahil sila yung mga abogado, tong mga attorney na to, iisa lang po yung kanilang pinupunto, no? Lahat po ng mga sinabi, lahat po ng mga sinabi ni Tatay Digong na pag-amin, hindi po yan pwedeng gamitin sa kanya pagdating sa actual na korte. Di ba? Yan yung sinasabi ng karamihan ng attorney na lumalabas sa TikTok, Facebook, tsaka sa YouTube. Bibihira po yung attorney na sumang-ayon kay Luistro. So lahat po yan. The Quadcom cannot put Goodman down in the first place. Their approach is inquisition, far from what they claim is an aid for legislation. Correct. No? Hindi po ubra na yes or no. Kaya mali po pala yung ginagawa nila na yes or no lang ang pwedeng isagot. As a resource person daw po, ang ganda ng paliwanag, no? Kaya ka resource person kasi inimbitahan ka dahil ipinagpapalagay na makakatulong ka yung expertise mo. Kaya ka inimbitahan dahil expert ka. Makakatulong ka sa mga gumagawa ng batas. Paano mo may papaliwanag yung expertise mo kung yes or no lang ang pwede mong isagot? Ganda ng punto na yan. Kaya magmula ngayon, hindi na po sila pwedeng magtanong na yes or no lang.
Pwede po nilang ano na ako ay resource person.